kapayapaan. Magandang araw po sa inyo lahat mga kapatid sa pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Naririto na naman po kami, ang Kingdom of Heaven, the Holy Nations of God, para sa isa na lamang paghahayag ng aming pong pastor, ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon na pinakaloob ng ating Panginoong Diyos ng ayon sa kanyang kalooban, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at unawa tungkol sa mga bagay-bagay at nangyayari sa ating kapanahunan ngayon, mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng ating banal na kasulatan. Lahat po yan isasaysay ng ating pong pastor. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Narito po si Pastor Leonides. Well, palagay ko, babatiin ko na kayo ngayon, Pilipinas, ng magandang umaga. Dahil nakakita ko ng pagbubukas ng isang magandang umaga. Alright, so, sana nga, kasabihan ni Benigno Aquino, be it. Madalas ko sinasabi sa inyo na ang espiritu ng katotohanan pag dumating ay papatnubayan niya kayo ng buong katotohanan at anumang kanyang marinig, ito ang kanyang sasalitain at ipahayag niya sa inyo ang mga panahong darating. Alright, so ngayon, dahil sa mga narinig ko sa ating mahal na presidente, ngayon lang sa araw nito, araw ng Martes, narinig ko ang lahat ng sinabi at ipinahayag sa taong bayan. Dahil palagay ko, totoo yung sinasabi ni Net Jimenez na yung aking mga Facebook, sa YouTube ay nakakarating sa kanya. Sana nga, dahil nagliwanag na ang kanyang mga panalita at yun din ang kailingan ko ng kauna pang panahon ng aking paglilingkod sa Diyos na magliliwanag ang kaisipan ng bawat tao. Dahil ang liwanag na yan, siya ang kailangan na sumilang ang liwanag. Dahil ayon sa banal na kasulatan, sa amin ni Isaias 61, basahin mo nga. Bilang patotoo sa mga nangyayari ngayon, sa binubuka ng bibig ng bawat tao, kagaya ng ating mahal na presidente, binuka niya kanyang bibig, at nakita natin ang liwanag na lumabas sa kanyang pananalita. Sa kanyang sona. Sa kanyang sona. Dahil yan ang talagang kailangan na isang presidente kaya niyang panghawakan ang kanyang bayang pinamamahalaan. Dahil yan din ang utos ng Diyos kay Moses at yun din ang prinsipyo ni Moses. Basahin mo muna. Kailangan daw po kasi maging isang tapat at matalino. Talaga. Sana maging tapat nga. Basahin mo na. Isaias Kapitulo 60. Ang paghiganti at pagliligtas ng Panginoon. Ikaw ay bumangon, sumilang ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. Alright. Sapagkat narito, tatakpan ng kadiliman ng lupa at ng salimot na dilim ang mga bayan. Ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. Alright. Ang hiwagan ng Biblia na ito ay nakita ko na ngayon sa isang tao, sa iyong mga pinakamamahal na presidente, ay sumikat na ang liwanag sa kanya dahil ang dilim ay tumakip sa ibabaw ng lupa. Alam niyo dilim?
kasamaan, naglipa na, naghari ang kasamaan sa buong lupain. At kailangan yung dilim na yan ay mahawi sa mamagitan ng pagbabangon ng isang taong tapat at matalino na inahanap ng Diyos sa kanyang pananalita nung una pang panahon. Basahin mo doon sa Matthew 24:55. Mateo Kapitulo 24, talatang 45. 45. Sige. Sino nga baga ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sangbahayan upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan? Alright. Yan na. Tandaan nyo yung mga sitas na yan. Yan ang hiwaga ng Ebanghelyo na binubuksan ko na ngayon sa inyo, na yan ay salita ng Diyos doon pa sa bibig ng mga propeta, sa bibig ng mga sinugo ng Diyos, lalong-lalo na ang iyong Panginoong Jesucristo. So, ngayon, nagaganap na lahat ng salita. Dahil nung una pang panahon, inayag na niya kay Moises yan eh. Dahil sabi ni Moises, Deuteronomio 1:9, diretso, dahil hindi kaya ni Moises ang pamahalaan ang daigdig na mag-isa siya. Di ba sinasabi ko sa inyo, bagamat propeta siya at sugo ng Diyos, hindi niya kaya pamahalaan ang buong sanlibutan na mag-isa siya. Dahil sa samot-saring mga usaping kaguluhan, so, kailangan niya ang mga taong tapat, kilala sa kanilang lipi na kayang mamahala at pwedeng manghawakan ng isang posisyon. Di ba parating mo binabanggit yan sa inyo? At nagaganap na. Situloy mo. Deuteronomio Kapitulo 1, talatang 9. Humiram ng mga katulong. At ako'y nagsalita sa inyo ng panahong iyon na sinasabi, hindi ko madadalang mag-isa kayo. Pinarami kayo ng Panginoon ninyong Diyos. At narito kayo sa araw na ito ay gaya na mga bituin sa langit sa karamihan. Kayo naway dagdagan ng Panginoon ng Diyos ng inyong mga magulang nang makalibo pa sa dami ninyo ngayon. At kayo naway pagpalain na gaya ng ipinangako niya sa inyo. Paanong madadala kong mag-isa ang inyong ligalig at ang inyong pasan at ang inyong pagkakaalitan? Kumuha kayo sa inyo ng mga lalaking pantas at nakaalam at kilala ayon sa inyong mga lipi, at sila'y aking gagawing pangulo sa inyo. Alright. Yan ang sabi ng Diyos kay Moises, at si Moises naman ay siya ang naghayag ng mga hiwaga na ito. So, nung una pang panahon, hanggang sa mga propeta, hanggang sa Panginoon Jesus, ay nahayag din ito. Di ba? Ano sabi? Kababasa lang, ulitin mo. Hinahanap ng Diyos ang isang taong tapat at matalino na ilalagay sa posisyon o pamamahala. 24, Mateo 24, talatang 45. Sino nga baga ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sambayan upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan? Mapalad yung alipin kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratnang siyang gayon ang kanyang ginagawa. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na sa kanyang ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. Alright. Sa kanyang paghayag kanina, katapos-tapos lang niya at sinundan ko dahil kailangan talagang masigundaan itong paksa niya na sinasabi niya ang climate change sa pagbabago ng takbo ng panahon. Alright. Pagbabago, na sinasabi yung klima ng panahon o tinatawag na nangyayari sa ating kapanahunan, kailangan mabago na. Alright. So, kailangan, dahil binanggit niya kanina sa huling mga payag niya, magkaroon ngayon ng hustisya.
ang batas. Dahil kaya sinabi ko noon sa aking mga unang payag, Ang mustisya walang ngipin. ang batas ay walang ngipin sa kanila. Pero ngayon, nakita ko na yung ipin. Nagagawin niya. So, sana matupad niya lang dito. Dahil ito ang talagang kailingan ng Diyos. Doon sa bibig ni Isaias 56:1. Isaias Kapitulo 56, talatang 1. Ang kabanalan ng pag-iingat ng Sabat. Ganitong sabi ng Panginoon, kayo'y mag-ingat ng kahatulan at magsigawa ng katuwiran, sapagkat ang aking pagliligtas ay malapit ng darating, at ang aking katuwiran ay mahayag. Alright. Nakita nyo yan ang plano ng Diyos noon pa. So, kung maganap na ngayon, malapit na ang kaligtasan na sinasabi niya kanina, yung pagsulong ng buhay at lahat ng problema ng lahat ng tao ay malulutas. Sa pamagitan ng isang pamamahala na mahusay, pamamahala na walang haludaya. Dahil binanggit niya kanina, tatapusin niya ang scam at sindikato. Tandaan nyo So, itong pinanghawakan niyang batas dito ay matuwid para ang kaligtasan ay darating. Sana nga magkatotoo. Alright, sana nga. Sabi ni Benigno Aquino, be it. Sabi naman yung mga Beatles, let it be. Alright. So, lahat ngayon ng binabanggit ng tao, kailangan maganap talaga sa pamagitan ng tinatawag na cooperation. Cooperation. Alright. Cooperation. Yung sabay-sabay na paggawa. Yung tulong ng bawat kasukasuhan, ang tawag nila dyan ay bayanihan. Bayanihan. Dahil ang batas ng Diyos ay nabubuo na. Dahil ang sabi ng Diyos sa bibig ni Jesus ay nanggaling din sa bibig ni Moises. Deuteronomio 10:12. Dahil kung talagang iniibig nyo ang Diyos, ibigin din nyo ang inyong kapwa. Yan ang sabi ni Jesus, hindi ba? Ito naman ang sabi ni Moises noon pa. At sana maganap ngayon. Alright. Ipinapayo ang paggalang sa Panginoon. Deuteronomio Kapitulo 10, talatang 12 hanggang 13. At ngayon, Israel po nakalagay dito, pero nasa Pilipinas tayo. Hindi tayo taga-Israel. At ngayon, Pilipinas, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan, at ibigin mo siya, at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo, naganapin mo ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga palatuntunan na aking inuutos sa iyo sa araw na ito sa iyong ikabubuti. Alright. Ano yung mga utos na ginawa niya? Hindi ba nakalagay doon sa 10 utos? Huwag kang magnakaw. Huwag kang magsaksi ng di katotohanan. Huwag mong ibuti ng pag-aari na iyong kapwa. At huwag kang magkakalat ng kasinungalingan na maging saksi ka ng sinungaling. Huwag kang papatay, Huwag kang papatay. nangangalunya, Huwag kang mangangalunya. magnanakaw. At huwag kang magnanakaw. Alright. Igalang mo ang iyong mga tina upang humaba ang buhay mo sa ibabaw ng lupa. Hindi ba ganoon? Sino ang ama mo at ina mo? Hindi nyo kilala ang Diyos at ang inang lupa. Pagdalangin nyo yan, ama at ina ninyo, pasasaganahin niya kayo. Tandaan nyo Dahil pagpapala sa pagsunod ay dahil pinako. pinangako niya ang pagpapala sa pagsunog sa kanila. Alright. So, ang inyong inang lupa, igalang nyo siya. Huwag nyo abusuhin. Huwag nyo dudumihan. Huwag nyo tatapunan ng mga langis sa dagat. Huwag nyo tatapunan ng basura.
Mga ilog. Yung mga baso-basura nyo sa ilog at pupunta sa dagat. Bumabalik din naman sa mga bahay pag bumaha. Alright, so ingatan nyo yan. Sinasabi ng presidente, kooperasyon ang dapat kailangan. Ha? Kooperasyon, bayanihan. Disiplina, ng bawat Disiplina. tao. So, disiplina nyo sarili nyo. Kung gusto nyo ang buhay na walang hanggan at ang makakita kayo ng mabubuting araw, dahil yan ang sabi rin ni Pedro. Kung gusto nyo makakita ng mabubuting araw, magandang umaga. Sige, basahin. Pedro 3G. Unang Pedro, Kapitulo 3, talatang Gs. Sapagkat ang magnay sumibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw, ay magpigil ng kanyang dila sa masama at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya at tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti. Hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan. O, yan din ang diwa na sinabi kanina ng mahal na Pangulo. Nag-uumpisa pa lang tayo, sabi niya kanina eh. Okay? Para makakita tayo ng mabubuting araw. So, kaya umpisan na. Yung tinatawag na pagkakaisa ng layunin para sa kapayapaan. So, Yun din po ang hiniling ni Apostol San Pablo. Alright. Filipos Kapitulo 2. basahin mo. Filipos Kapitulo 2. Ito po yung hinihiling ni Apostol San Pablo sa lahat po ng mga tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Kaya nga kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang mahinahong awat habag, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo magkaisa ng pag-iisip, magtaglay ng isa ring pag-ibig na magkaisa ng akala at isa lamang pag-iisip. Alright, yung sinalita kanina, ang mahal na presidente, handa ba kayo makisa sa ganyang layunin? Para po ito Para sa sa pagbabago. kasaganaan, para sa pagbabago, para sa pag-unlad ng buhay na sinasabi niya. Pag-unlad ng Nandyan lang bayan. sa Biblia yan. Kasaganaan, kapayapaan, nandyan lang na pinangako ng Diyos. Kung tayo'y masunurin. So, dapat lahat ay masunurin. At alam ko na gumagawa na siya ng hustisya. Ano sabi niya kanina? Yung mga sindikato, scammer, handa na akong tumanggap ng kanilang resignation. Kaya kung kayo scammer, sindikato, Sa tulisan, gobyerno. magnanakaw sa gobyerno, mag-resign na kayo. Yan ang sabi niya kanina, handa niyang tanggapin ng inyong resignation. Mabuti pa yung mag-resign na kayo kaysa yung darating yung kahatulan, dahil inirekomenda ko na sa kanya ang hustisya, paghukom. Kumpirmahan ko yan, sabi ko sa inyo. Lahat kayo lilitisin. Tandaan nyo. So, nirekomenda ko na sa Facebook ko ang pamamaraan ng pagbabago rin sa aking alam. Hindi siya kumibo at wala siyang sagot. Dahil ako ang tutulong sa kanya sa paglilinis sa Pilipinas. Pero, ngayon, inunahan niya ako na siya na lang ang gagawa. At gagawin niya ang kanyang batas na may ipin na. Tandaan niyo hindi kamukha ng mga unang panahon na ang batas ay walang ipin. Kaya lahat ng tulisan sa gobyerno ay malayang manulisan, malayang mag-scam, malayang mandaya, malaya sa lahat ng bagay na gusto niyong gawin. Ngayon, nagpapasimula na ang batas na may ipin dahil yan ang kailangan ng Diyos. Binasa kanina, di ba? Isaiah 56:1. Yan ang kailangan mangyari. Na gumawa tayo ng hustisya, batas na may ipin, para maligtas lahat ng mga tao. Ay, tuloy mo ba sa ito? Tapos sa Isaias. Mapalad ang tao nang hahawakan nito.
Isaiah 56, tuloy po. Ulitin mo. 56:1. Ganito ang sabi ng Panginoon, kayo'y mag-ingat ng kahatulan at magsigawa ng katuwiran, sapagkat ang aking pagliligtas ay malapit ng darating, at ang aking katuwiran ay mahayag. Alright, ano yung pagliligtas? Yung sinasabi niya kanina na para maligtasan natin ang krisis na nangyayari sa ating kapanahunan. Yung krisis na yan, na problema na sa katauhan, ay malulutos na sa pamamagitan ng tinatawag na hustisya na may ipin. Basahin mo sa Ingles. Isaiah Sa wikang Ingles, justice. Isaiah 56. Thus said the Lord, keep ye judgment, and do justice, for my salvation is near to come, Alright. and my righteousness to be Judgment, revealed. judgment, dahil ang judgment ay magaganap sa pamamagitan ng tinatawag na justice. Kung tapat ang hustisya, magkakaroon ng judgment. Walang judgment dahil malaya ang mga magnanakaw, malaya ang mga manunulisan, malaya ang mga scammer. Mga nakaposisyon pa po So, ako'y sumasaludo sa Presidente ngayon dahil sa kanya ko narinig ang mga bagay na ito na inintay ng Diyos nung una pang panahon. Ayan kailan ba nasulat yung Isaiah na yan? Di ba, matagal na yan? Sabihin natin, 3,000 taon na nakakaraan. Palagay natin, ngayon pa lang magaganap. So, be it. Sinabi ni Benigno Aquino. Dahil alam ko, nung una pang panahon na upo si Ferdinand Marcos Sr. sa posisyon, natatandaan ko yung sinabi niya. Ito i-record niyo. I would like to make this nation great again. Kita na. Yan ang tanda-tanda ko sinabi niya. This nation will be great again. I'd like to make this nation great again. Ano ibig sabihin? Gusto niya na ang nasyon ito ay magiging dakila. Kikilalanin ng iba't ibang bansa sa buong Dahil binanggit kanina ng presidente yung mga tourist na additional income sa Pilipinas. Bakit? Pumapa rito ang mga turista na nagbibigay na additional income sa Pilipinas dahil maganda mga tanawin. Tandaan nyo bakit ginawa ng Diyos itong Pilipinas na magandang tanawin? So, isa yan na pamaraan ng pag-unlad. So, wala sana mag-scam sa makikitain ng mga turista. Kikitain sa pamagitan ng mga turista dahil alam ko yan na may nangyari noon pa. Pero ngayon, dapat mangyari na sa pamagitan ng hustisya. Tuloy mo yung Isaiah. Mapalad ang tao. Mapalad ang taong gumagawa nito at ang anak ng tao na nangahawak dito. Alright. Ngayon, nakita ko na siya ngayon ang may hawak nitong bagay nito at panghawakan niya ang hustisya na may ngipin para sa pagbabago, para sa kaligtasan. Alright. So, ngayon, nagpapalakpak yung mga anghel sa narinig nila dahil yan ang inaasahan nila noon pang panahon. Sino ang anghel na unang pumalakpak? Kilala ba niyo siya? Si San Miguel Arcangel, tandaan nyo. Dahil yan ang nasa isip ni San Miguel, hustisya para sa kapayapaan. Dahil siya ang hukom ng kalangitan. Dahil siya ang hukom ng kalangitan. So hinanap niya bilang hukom siya ng kalangitan. Gusto niya mangyari din ang gawa niya sa langit ay ganun din sa lupa. Amen? Yan ang hinahanap ng Diyos sa mabagitan ng mga kanyang kagawad ng mga espiritu sa kalangitan. San Miguel,
lahat ng mga banal, hanggang kay Kristo, hanggang kay Moises. Alright. So, sana maganap na. Ituloy mo pa. Na nangingili ng Sabat upang huwag lapastanganin. Alright. Unang-una yan, ha? Yung Sabat na sinasabi ko sa inyo, sana magawa rin niya ito, ang mahal na presidente, na itigil na lahat ng trabaho sa araw ng linggo. Lahat ay magsimba. Dapat po gawa niya ng batas dahil Dahil yan hindi po ang masusunod hindi na kapag pa walang niya batas. alam na ipatupad. Pero iminumungkahi ko sa kanya na gawin niya ito para ang Diyos ay hindi magagalit. Tandaan niyo Gawin po yung batas. nasa 10 utos yan. O sige, basahin mo. 10 utos. Exodo Kapitulo 20. Ibinigay ang 10 utos, at sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man o ng anumang anyong nasita sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughurin. Alright. Ito ang wala pa sa isip ng ating mga presidente. Pero minumukay ko sa kanya ito ang bagay na ito na dapat nga pakialaman ang mga relihiyon peke na huwag nyo pirmahan sa sect nang nagre-register ng mga relihiyong peke. Kailangan ang i-register nyo sa sect and securities. Ano yung sect? Securities and Exchange Commission. Yung tunay na relihiyon. Dahil nagbibuild up kayo ng isang New World Order at New World Religion. One religion kanyo. So, dapat mong lingunin ito, mahal na presidente. Dahil ito na lang ang kulang mo. Sana magawa mo. At kung di mo magawa, sabi ko sa inyo, handa ng kaharian ng langit na tumulong sa iyo. Dahil sabi ng Diyos, kung wala ako, wala kayong magagawa. So, huwag mong iwawala yung kapangyarihan ng Diyos. Dahil sabi ng Diyos, kung wala ako, wala kayong magagawa. Alright. So, kailangan ipalaman natin ang Diyos sa ating puso, sa lahat natin gagawin, material. Idamay natin ang Diyos dahil ang Diyos ay tumutulong sa ating mga kainaan. Basahin na po natin. Juan Kapitulo 15, talatang 5. Ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Alright. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Alright. So, maliwanag yan So, sa kasabay ng pagpapala at magandang kinabukasan, ay isama nyo ang Panginoon at ang Ama at lahat ng mga banal sa inyong mga gawain. Dahil kung wala sila, wala tayong magagawa. Dahil sila nagbibigay ng sakit, parusa sa mga tao. So, narinig ko kanina na sinabi mo na concern ka sa medical na pamumuhay. So, pag-aaralan nito, dahil alam ko, wala kayong alam tungkol sa mga sakit, dahil maraming napahamak sa mga doktor, pero maganda yung plano nyo. Pero sinabi ko sa inyo, nung araw pa, yung aking Facebook, hindi alam ang mga doktor, ang mga nanununo, at mga nakukulam. So, isali nyo ang pangkat ng Diyos. Yung mga worshipers ng Diyos, na binigyan ng karapatan sa mga labagan na ito, para tuloy maganap ang kapayapaan. Walang kaguluhan. Tandaan nyo So, marami akong sasabihin na alisin ninyo. Pero ngayon, ipauna ko na sa inyo na wag nyo gagawin yung tinatawag na biopsy o anuman, medical na isasaksak ninyo na bawal dahil hindi alam kung ano uri ng mga sakit na pinairal sa panahon ito. Ang Diyos ang nagbigay ng sakit. At Diyos din ang alis sa sakit. Tandaan nyo So,
kung sa pamagitan ng mga medical, na pinapailan yung vaccine, mag-usap-usap tayo dyan muna, Mr. President, bago mo pa i-rally lahat ng mga bagay na yan, dahil alam ko ang pinanggagalingan ng mga sakit at alam ko ang mga uri ng sakit, pero ang mga doktor nangangapa sa mga bagay na ito dahil hindi sila pinagkalooban ng bagay na yan, kundi si Jesus lamang. Tandaan nyo kaya isalin nyo si Jesus sa inyong pamumuhay. Ang pananampalataya kay Jesus, para sa ganon, lahat ay mabuhay na mapayapa. Dahil si Jesus lang ang nakakalam tungkol sa sakit. So, okay. Umpisan natin sa 9:12 na Mateo. Mateo Kapitulo 9, talatang 12. Datapwat nang ito'y marinig niya, ay kanyang sinabi, Kasi, nakakarinig din siya. Ako'y nakakarinig din, Nung marinig niya, usapin ito, ng panahon niya, sinabi niya sa mga tao, tungkol sa sakit, pag-aralan niyo mabuti. Tuloy mo. ulitin ko po. Datapwat nang ito'y marinig niya, ay kanyang sinabi, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Datapwat magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. Gets yun na yan. Pagtawag lang na Diyos yan Huwag niyong pakikilaman yung sakit. Dahil ibang sakit na pinarating ng Diyos. Dahil sinabi niya sa akin yan noong 1990s. Tandaan niyo ako at siya ang nag-usap. Ano sabi niya? Anak, magpapasapit ako ng sakit na hindi mapapagaling ng mga dalubhasa. Kita na. So, kaya binabala ko kayo ngayon na huwag niyong pakikilaman ang sakit. Pag-aralan nyo, humayo kayo at pag-aralan nyo mabuti. Sabi kanina, o saan kayo mag-aral? Sa tinatawag na eskwelaan ng mga doktor? O sa mga eskwelaan ng mga faith healer? Kung may eskwelaan kayo, university, sinabi nyo kanina, edukasyon, para sumulong ang edukasyon. O ito, pagsulong ang edukasyon, itong sinasabi ko. Saan kayo makipag-aral? Kung saan? Si Kristo. Doon tayo makipag-aral. Dahil yun ang sabi niya sa Biblia. Alright. Hali kayo sa akin, kayong lahat na nabibigat ang lubha. Pasanin nyo ang aking pabato at mag-aral kayo sa akin. Dahil maamo ako at mapakumbabang puso at masumpungan ninyo ang kapahingaan ng inyong mga kaluluwa. Alright, nakalimutan ko na yung versikulo na yan, pero nandiyan yan sa Bagong Tipan. Dahil sa kadandang ko, hindi makita. Eto no. So, tumulong kayo. Dahil yan ang pagtulong. Alam niyo yan, nabasa niyo yan. Dahil yan, nabasa ko ba noong 1970s. Tandaan nyo. Pero tanda ko. Ano sinabi niya? Hali kayo sa akin. Dito Kayong po, lahat na nabibigat ang lubha. dito po sa Mateo 11, talatang 28 hanggang 29. Basahin mo. Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha. Ano yung nabibigatan? Nabibigatan kayo na lumutas sa lahat ng mga problema, lalo na sa sakit. Lumapit kayo kay Jesus at ituturo niya sa inyo ang mga bagay na ukol sa mga sakit na yan. Alright. Dahil ang sakit, pagtawag lang na Diyos yan sa inyo. Pagtawag ng pansin. Pero pakilaman nyo sa pamagitan ng mga instrumento na putol dito, putol doon. Chap-chap dito, chap-chap doon. Na yan ang nagpalala sa mga sakit. Hindi naman natanggal ang sakit, nandun pa rin. Kahapon lang, may dumating sa akin dito. Ang sabi niya, binawasan daw yung dede niya, biopsy, lalong lumala sakit niya. Tandaan nyo doon sa Lubao, ganun din. May cancer Ganun sa lumalala suso. yung mga sakit. Kinuha yung kapiraso ng laman ng tao.
lalong lumala ang sakit. Kaya po sa lahat po ng mga may cancer, wag na po kayo magpapabiopsy dahil lalo po kayong lalala dahil yung mga ugat-ugat ng tatanggalang laman, magkakaputol-putol po, lalo po yung sa suso, napakarami pong ugat dyan na maliliit, magkakamatay po yung mga ugat. Kaya nga sinabi ko ng araw sa inyo sa aking mga unang Facebook, malinaw, nadinig ninyo, bakit mayroong albularyo, bakit may doktor, bakit may faith healer. Alright. Mayroon kayong karapatan na mamili. Huwag nyo ang kinilat ng mga sakit. Alright. Dahil hindi po kasi nalalaman ng mga doktor kapag ang tao po may sapi, kahit anong ipalamon mong gamot, lamon na po binanggit ko dahil santambak po na gamot yan. Wala pong tatalab na gamot yan sa taong may kinukulam, sa taong may sapi. Kaya tama yung sinabi ni Jesus kanina. Humayo kayo at pag-aralan nyo kung ano ang kahulugan nito. Alright. So, yan ang offer ko sa inyo para ang pag-aaral natin para sa kapayapaan at kasaganaan at kaligtasan ay maganap na. Dahil yan ang sinabi ng Diyos sa akin. Ano sabi niya sa akin? Gagawin kong paraiso ang Pilipinas. Kailan mangyari ito? Kung hindi tayo magkakaisa ng pag-iisip at magkakaisa ng layunin para sa kapayapaan at kaligtasan ng lahat ng mga tao. Alam ko na ang material ay para sa inyo. Pero spiritual ay para sa Diyos. Dahil sinabi niya, kung wala ko, wala kayong magagawa. Kaya i-connect nyo parati ang sarili nyo sa Diyos. Huwag kayong hiwalay sa Diyos para walang mapahamak na tao. Tandaan nyo na. Alright. So, itong sinabi ko sa inyo ngayon, narinig ko, kagaya ni Jesus, nung panahon niya, narinig din niya usap-usapin, kaya hinayag niya yung salitang, hali kayo sa akin. Kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa mga paglutas ng mga problema. Tuloy po natin pagbasa nun. Tuloy mo. Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin. Alright, ano yung pamatok? Tungkulin. Yung tungkulin ni Jesus, pasanin din natin. Ano tungkulin ni Jesus kasi? Ibanghelyo. Pasanin nyo ang Ibanghelyo. Para sa kaligtasan. Sabi yung Radyo Bandera, Ibanghelyo para sa kaligtasan. Totoo ba kaligtasan ng Ibanghelyo? Opo. Yun ang sinabi ni Pablo. Doon sa Roma 1:16. Roma Kapitulo 1, talatang 16. Sapagkat hindi ko ikinahiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. So, hindi ba nirekomenda ko na, Mr. President, noon na pang Facebook ko para sa iyo, eksklusibo, na mag-aral kayo ng Ebanghelyo at isama nyo kami para kung hindi maintindihan, linawin natin lahat para sa kapayapaan at kasaganaan. Tsaka dapat po niyang malaman, yung mga hari noong kapanahunan nila, lahat sila ay may mga propeta. Kaya ang mga hari po noon, karamihan nagtatagumpay. Talaga. So, kailangan nyo ang propeta. Isa po yan sa dapat malaman ng ating presidente. Dahil kung walang propeta, walang makapanghula kung ano ang panahon darating. Kung meron kayong tinatawag na Weather Bureau, mas matino ang banal na espiritu na maghayag ng mga panahon darating. Dahil ang mga propeta po, ginagamit po sila ng mga banal na espiritu. Kamukha ni Moises. Dahil sa pagsasaka, alam ni Moises kung ano ang oras na pagtatanim at yung oras at araw na yun na pagtatanim, masagana ang ani. Hindi na kailangan ng mga abono. Tandaan nyo walang abono noon. Dagdag gastos pa yan. Para hindi masyadong dagdag gastos at pinagkagastusan. Noong 1960, wala pang abono noon, tandaan nyo. Pero maganda ang ani.
So, lahat ng mga bagay nito ay nasa panig ng Diyos. At kung bibigyan din po nila kasi ng halaga sinang lupa, hindi na po talaga nila mangailangan ng mga Talaga? abono na yan. Dahil sinang lupa po ang talagang magpapataba ng lahat ng kalupaan na Kung yan. igalang nyo ang inang lupa, wala nang abon-abono, kaya na isda, paramihan niya. Kaya niya pong palaguin lahat ng halaman Tanyo, ninyo. wala kayong problema dyan, Mr. President. Basta igalang nyo ang Diyos at ang inyong inang lupa. At lahat yan ay gagawin niya para sa atin dahil mahal niya tayo. Kilala ko inang lupa. Tandaan nyo Kaya i-recommend ko sila sa inyo para sa kasaganaan at kapayapaan. Wala nang abu-abuno. Talang abuno, pero iso lang yan, lalong-lalo na pagtaas ng presyo. Maganda nga kung mababa ang presyo, pwede rin. Pero yung sinabi ko sa inyo, nagpasimula sa inang lupa ang paglago ng lahat ng pananim. Ang ayaw lang naman po ninang lupa, yung kakalatan, yung kapaligiran, yung mga ilog, yung mga kagubatan, puputulin yung mga puno. Tapos po yung mga tao, ayaw na ayaw po niya, yung mga tao ay nagmumura. Alright, mayroon ako sasabihin lihim sa inyo ha. Sana mapaniwala nyo na lahat ng elemento diyan sa ilalim ng lupa, maging duwende, maging engkanto, tumutulong lahat sila sa ating kamuhayan. Tandaan nyo yan. Isa po yan sa Sila hiwagang nagpapalago ng mahalaman, punong kahoy. Lahat sila ay may kapamalan dyan, napabungain lahat dyan. Pakakainin lang Sa po utos natin natin sila. ng lupa. So, huwag nyong iwawala ang espiritual na paniniwala. Huwag kayong maging materyoso. Dahil ang materyosong tao, kaaway ng Diyos yan. Nandiyan sa Roma 6, ay Roma 8:4. Roma, Kapitulo 8. Dahil ng panahon ng Moises, masagana ang buhay, walang abuno. Tandaan nyo dahil siya ang propeta na nakakaalam ng panahon darating. Alright. So, Kung malalaman lang po kasi ng mga tao na yung mga laman lupa, kailangan lang po nila ng pagkain. Hahain lang po sila para alagaan nila yung lahat ng mga pananim. alam niyo anong panahon ng Moises, baston lang ang binigyan ng Diyos sa kanya. Iwagay-way lang ng kanya, masaganan lahat ang pananim. Tandaan nyo. So, mahiwagang buhay, pag-aralan nyo mabuti, at makipag-aral kayo sa amin. Sabi ni Jesus. Dahil si Jesus ay nasa amin na. Sinasabi ko sa inyo, marami nagsasalita na si Jesus ay malapit ng darating. Pero sinabi ko sa inyo, matagal na ang nakarating at hinintay ka lang kayo. Hanapin nyo siya kung saan siya naroon. Dahil lahat ng kaluwalhatian ay binigay sa kanya ng Diyos. At lahat ng kapamalaan sa lahat ng tao ay binigay sa kanya ng Diyos. So, kasama rin nyo siya na pamahala, magpapasagana ng buhay, Mr. President. Dahil sinabi niya, kung wala ako, wala kayong magagawa. Maliban na, i-connect ninyo ang sarili nyo sa puno, dahil ako ang puno ng ubas. Sabi niya kanina, di ba? Ang sangang hindi nagbubunga, putulin. O yan ang justice. Ang sanga o tao o pangkat o reliyon o samahan na hindi nagbubunga, sibakin. Para ganun. Alright. So, ito mga bagay na ito, marami pa ako sasabihin sa inyo, pero umpisa pa lang yan na pag-uusapan natin para sa kasaganaan, para sa kapayapaan. Alright, mayroon pa raw gusto idugtong ng Diyos. Ito, sa Levitico, tandaan nyo 21, babagat lang, malaman na ninyo. Levitico Kapitulo 26, talatang 1, pamagat. Pagpapala sa pagsunod ay ipinangako. Alright, kapag sumunod kayo sa mga protocol ng Biblia, yung justice, pangangaral, sabat, lahat yan ay sundin natin. Mayroon tayong papalain. Kaya sa sabat na yan, na binabasa kanina, lahat wala magtatrabaho sa araw na linggo. Mag-aral kayo ng Ebanghelyo, isama nyo si Kristo. Dahil siya ang ibinigay ng Diyos na mamahala sa lahat ng mga tao. At
tayo rin. Ang kasama niyang mamahala. Nandyan sa Kolosas 3:4. Kolosas Kapitulo 3, talatang 4. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Okay, na niyan. So, kailan ba mahayag si Kristo sa katauhan? Talaga. Kapag mahayag na siya, mahahayag na rin tayong kasama niya. Maliwanag yan ha. Kung hindi maintindihan yan, magtanong kayo para sagutin ko kayo. Dahil kailangan siya ay maghari na sa ating kapanahunan. Pag naghari na siya, dahil siya ay hari ng mga hari at Panginoon ng mga panahon, kasama tayo maghari. Amen? Sana nga. Sana all. So kung maghari na siya, sama-sama na rin tayo maghari. Nakasama siya. Alright, maliwanag na. Dahil tayo ang kanyang katawan. Alright, alam ko na. O, dadagdagan pa tuloy ha. Balik mo tuloy doon sa kwan. Levitico. Kung anong bawal, yan ang alisin mo, Mr. President. Ito po kasi, nakalalagay po rito, yung parusa naman po sa pagsuway. Ibinabala ng Panginoon. Alright. Parusa pagsuway, pagpapala sa pagsunod. Alright. Sundin natin ito. Sunod mo, yung Levitico, may say sunod. Dos na. Inyong ipangingili ng aking mga sabat at inyong igagalang ang aking sanktuaryo. Alright. Ako ang Panginoon. Alam nyo, santuaryo, mahiwaga ito. Kaya itong hiwaga na ito na hindi nyo alam, ipaliwanag ko sa inyo ang santuaryo ng Panginoon. Ang sabi nyo sa English, Church of God. Sino ang Church of God? Ito, nakatala sa awit, 99:5. Awit, Kapitulo 99. Yung mabagat. Pagpuri sa Panginoon dahil sa kanyang kahabagan sa Israel. Pilipinas po tayo. Ulitin ko. Pagpuri sa Panginoon dahil sa kanyang kahabagan sa Pilipinas. Alright. Uno. Ang Panginoon ay naghahari. Alright. Yun lang pa. Yan lang umpisa na. Maghahari na. Maghahari ang Diyos. Maghahari ang anak. Maghahari ang banal na espiritu. Nakasama natin. Alright. Nandun na. Maghari tayo. Kasama silang maghari. Maliwanag na. Sa 5. Sige, sige, sa 5 na. Ibunyin ninyo ang Panginoon nating Diyos at magsisamba kayo sa harap ng kanyang tungtungan. Siya'y banal. O sino yung tungtungan niya? Hindi ba yung sinabing church niya? Church of God? Sino itong Church of God? Pag-aralan lang natin yan. Tanda nyo. Kaya sabi niya, mag-aral kayo sa akin. Sabi ni Jesus. Dahil merong edukasyon na ituturo niya nakaiba sa material na edukasyon. Tanda nyo Alam ko, nagsabi ng presidente, edukasyon ay yan ang ugat ng kasaganaan. So, edukasyon material, meron din edukasyon spiritual. Tandaan nyo So ngayon, eto lang mo. Yung 10 Commandments. Dapat ito ngayon, pamahalaan mo, Mr. President, naalisin mo ngayon ang mga relihiyong peke. Kailangan isa lang relihiyon, na sinasabi mo. Wala pang relihiyon Dahil ang religion, hindi pa nabalangkas. Hindi pa natayo ang religion. One world order lang ang tinatayo nyo. Pero ang religion, hindi pa natayo. Alam niyo ibig sabihin ng religion? Bukluring muli. Bakit sinabing religion? Dahil yung unang legion na dismantle sa kagagawan ni Satanas. Nasira yung unang legion na yung Paradise of Eden. Tandaan nyo yan ang unang legion of angels na dismantle sa tukso ni Satanas. Napalaya si Adan at Eva. Nawasak yung legion. Tandaan nyo Ngayon, itinayo muli ni Amang Abraham
ang legion at maging religion. Okay. Ngayon, kita na, ngayon, itinayo mo rin ni Jesucristo para maging isang legion, isang bansa, sabi nyo, isang diwa. Alright. Yan ang sinabi ni Pablo, isang bansa, isang diwa, isang purpose, isang layunin, isang paggawa. Yan ang tinatawag na bayanihan, cooperation. Alright. So, ito una mong gawin, Mr. President. Alam ko, nabigkas mo na lahat tungkol sa material. Ha? Ito naman ang spiritual na iyong tungkulin. Kung di mo kaya yan, kako sa inyo, isama mo ang pangkat ni Jesucristo. Alam niyo, ang pangkat ni Jesucristo, 12 lang yun. Mga apostol, ngayon sa panahon natin, baka meron din 12 na makakatulong sa iyo. Alright? O baka mahigit pa. Dahil marami na ang tumayo. Isa na si Lady Main. Sino pa? Marami bang tumayo? Eduardo Miranda, Eduardo Miranda, Captain Ray Valeros, Captain Ray Valeros, at saka yung si Len Agno. Agno. Ayan na ang mga tumayo bilang kasangkapan ni Kristo. Tandaan nyo para sa kapayapaan. Okay, yung pagkakaisa kailangan natin dito, Mr. President. Kaya ikaw ang makagagawa nito dahil ikaw ang namamahala sa panahon natin. Dahil ang walis po, hindi po yan makakawalis kapag tingting lang. Pero Talaga? kapag pinagbuklod-buklod ang walis, makakalinis na po yan. Yan ang talihaga ng Espiritu. Ang tingting hindi makawalis. Pagbuklo rin ang tingting upang mawalis ang dumi. Maliwanag ba? Ano yung buklod? Magkakaisa. Pati reliyon, magkakaisa para mawalis na lahat. One word, religion. Alright, nandun na. O sige, tigil ko muna ito at dudugtuhan ko pa yan. So sana naunawan nyo aking sinabi. Pinupuri ko kayo. Kayo na sa kapamalaan. Kung magawa nyo lang ito, magkaroon na tayo ng paraiso. Tandaan nyo yun ang hangad ng presidente. Kasaganaan. At yun din ang tinutukoy doon sa Levitico 26. Alright. Alright. Tuloy mo muna. Nadugtukan ulit. Levitico 26. 6. At magbibigay ako ng kapayapaan sa lupain. O see? Kung wala Diyos, wala tayong magagawa. Sabi niya, di ba? So, ang magbibigay ng kapayapaan, siya sa pamagitan ng batas na may ipin. Tandaan nyo. Dahil tayo lahat ay harap sa hukuman ng Diyos, sabi ni Pablo. At lahat ay kanyang aralan, hahatulan, ayon doon sa kanyang magawa. Yung pangangaral, payo, para sa disiplina. Pero kung ayaw mo makinig ng disiplina, hatulang ka. Tandaan mo. Lalo kung sinasadya mo ang magkakasala. Sabi ni Pablo, pagkatapos malaman ang katotohanan at sadyain mo, hatulang ka na ng Diyos ng kamatayan. So, ang Diyos ay hukom. Tandaan nyo. So, dapat babuhay tayo mapayapa. Hindi upang hatulan. Tandaan nyo ng kamatayan. Ano pa? Sa 9 na. Magtawan mo na. At lilingapin ko kayo, at palalaguin ko kayo, at pararamihin ko kayo, at papagtitibayin ko ang aking tipan sa inyo, at kakanin ninyo ang malaong kinamalig, at inyong ilalabas ang luma dahil sa bago. Kasi, Maging masagana. masagana talaga ang buhay. Pangako niya yan. Kaya huwag niyong ibabaliwala siya sa inyong pamamahala, Mr. President. Dahil kasama natin siya sa pag-unlad ng buhay. Dahil kung wala siya, wala tayong magagawa. Maliwanag na ha. Alright. Papanubayan pa niya tayo. Walang mapapahamak, walang disaster, walang bagyo, walang sakit na ipairal niya kung tayo'y masunurin. Mr. President. At ilalagay ko ang aking tabernakulo sa gitna ninyo, at hindi ko kayo kapopuotan. O, ano yung tabernakulo? Yun sinasabing Church of God.
yung kanyang taong gagamitin. Yun ang kanyang tabernakulo para ayusin niya lahat ang ating mga Yung kanyang templo. templo na sinasabi nyo, Temple of God. Huwag na kayong gagawa ng third temple. Walang Nagawa na kabuluhan. po nila yung building. Hindi po nila alam yung Hindi temple na yan sinasabi. ang third Tao. temple. Tandaan nyo ha. Ang third temple, siya yung gagamitin niya sa ating kapanahonan. Dahil yung first temple na ginamit niya, si Moises. Nung second temple, siya si Jesus. Ngayon, sa panahon natin, yung third temple, itatayo ulit. Okay? Yan po kasi yung nangyayari sa mga taong hindi nakakaalam ng mga hiwaga ng banal na kasulatan at hindi nakakaunawa. Kaya nagkakamali-mali po sila ng mga pasya at Kaya nga ginagawa. mag-aral tayo eh. Dahil yun sabi niya, mag-aral kayo sa akin. Kayong nabibigatan. Ito po yung ating pong huling mensahe galing po kay Propeta Isaias. Isaias Kapitulo 1, talatang 19 hanggang 20. Kung kayo'y magkusa at mangagmasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. O yan, ang mga binigay ng Diyos sa kanyang bibig. At lumabas din sa bibig ni Presidente kanina lang. Paano natin kakainin ng buti ng lupain kung hindi naman tayo basunurin? Okay? Kundi masuwayin pa. Alright. Ito naman po sa masuwayin. Ngunit kung kayo'y magsitanggi at mangaghimagsik, kayo'y lilipulin ng tabak sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. O yan ang paghatol sa mga taong Israel. So, ang gusto ng Diyos, lubakan tayo in spiritual ways. Hindi lang sa material ways, Mr. President. Itinuro mo na yung material ways. Kanina, nadinig ko. Ito naman ang ituturo ko sa iyo. Spiritual ways. Roma 8:4. Kailangan po kasing mag-balance yung spiritual at material. Talaga, 50-50 para po sakto yung sukat. justice. Roma Kapitulo 8, talatang 4. Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi na nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. O, see? Spiritual ways tayo dadaan dahil binagin mo na kanina material ways. So, ilakip natin ang spiritual ways na ang paggawa niyan may kalakip na pag-ibig at pagmamahal. Ayan. Kasi kapag ginagawa mo ng bagay na material at walang pagmamahal, ikaw ay magkakamali at masisingitan ka ng dyablo. Dahil ang dyablo, manunukso yan. Sabi ko sa inyo, kamukha ni Adan at Eva, spiritual way sila dumadaan, pinuksod sila ng dyablo. Nasira yung unity na sinasabi, yung pagkakaisa. So, para hindi masira ang pagkakaisa, sabi ni Pablo, huwag niyong bigyan ng daan ng dyablo. Alright? Sabi pa po ni Apostol San Pablo, kapag po tayo itutulong sa ating kapwa, lakipan po natin ito ng pag-ibig dahil po sabi po niya, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Alright. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. Alright. Maliwanag na ha, Mr. President. Kung mayroon kayo hindi maintindihan, alright. Ibigay mo na yung aral mo. Ibigay ko rin sa iyo ang aral ko. Dahil yan ang dapat na magbigayan. Sharing na sinasabi nyo. Yung alam namin, i-share namin. Yung alam mo, pinakinggan namin. So, ang alam namin, pakinggan din nyo naman. Dahil yan ang alam namin ay alam ni Jesucristo. Kay Kristo kami natuto dito. So, lahat ng natutuhan namin kay Kristo, binibigyan namin sa inyo para sa kasaganaan at kapayapaan. Ito naman po yung aral ni San Pablo para naman po ito sa lahat po ng mga tao. Sa Roma Kapitulo 13. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa mataas na kapangyarihan sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. Alright. Kaya pasako kayo kay Presidente Bongbong Marcos. Dahil yan ay tinalaga ng Diyos. Tandaan nyo mula pa nung panahon niyang ama, ano sabi ng ama niya? I would like this nation to be great again. So, narinig nyo sa bibig ni
Bongbong Junior, nasa bibig na niya yung pag-unlad ng bansa. Sana nga, be it, sabi naman ni Benigno Aquino. Let it be, sabi naman ng mga awit. So, dapat matupad na ito. Hanggang dito lamang at marami pa akong sasabihin. Baka humabang oras. Baka kayo mainip. So, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat na patuloy po na nakikinig ng mga tunay na aral ng katotohanan ng ating pong pastor. Ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Purihin ng Diyos, purihin ng Ama, purihin ng ating Panginoon. Purihin sila sa kanilang makapangyarihang pangalan, siya nawa. Ang lahat ng kapurihan, kapangyarihan at karangalan ay ating itinataas sa ating dakilang Ama, siya nawa. Maraming salamat po sa inyo lahat.